Six na ta na, siyawaner. Buhay akong bumalik. Yang essay dapat na natin ayusin. Maligayang pagdating sa sikat na designer. Alice bumalik sa bansa. Ama-amahan. Yang. Sa mga taon na ito, salamat sa pag-alaga mo. Tayong dalawa, hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Namimiss mo ba ang ama-amahan? Oo, namiss ko. Paanong nangyari ito? Hindi nyo maayos ang pagbantay sa bata. Lock ang lahat ng kalsada sa loob ng area. Hindi ko papayagan na may mangyaring masama kay Dodo. Hindi ka nasaktan, bata? Nanay, Siya ang nanay ko. Siya Xiaoyang, huwag takutin ang mga babae. Oh. Nandyan si nanay kasama ang grupo ng mga kakaibang tao. Bilisan mo, sakay na, alis na tayo. Anawing Nanxiao. Hindi ko rin alam. Maraming taon na ganito lang, palagi patago. Yumipo na alis na tayo. Habulin niyo, bilisan niyo. Kailan naging magaling ang pagmamane? Gumaling ka na talaga. Siyempre, marami akong sikreto galing sa mama ko. Mama. Galing. Tingnan mo't nagsuka ka pa, umakyat ka't magpalit ng damit. Sir Fu, may sasakyan na nakaligtas sa mga barikada natin at nakuha pa ang sistema natin pabalik. Ka Willy. Ipagpatuloy ang investigasyon mula. Oo, pati. Bata. Kaibigan, sino ang iyong ina? Ihahatid ba kita upang hanapin siya? Nanay. Ang cute mo, girl. Gusto mo bang maging ate ko? Ikaw na malit na pilyo. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na nagkaroon ng aphasia ang batang babaeng ito. Gusto kong pumunta. Hindi naging maganda ang pamilya niya para sa kanya. Kung buhay pa ang anak kong babae. Siguro, malaki na siya kasing laki niya. Iho, pansamantalang makikituloy ka kay titang ngayong gabi. Bukas sasamahan kita para hanapin si mama mo, okay ba? Sobrang saya. Dito ipinapakita ang lokasyon. Ay makipaglungan sa grupo ng mga Fu. Hindi basta-basta ang kalaban. Dumating na ang delivery. Si Aoyang, pakiusap buksan mo yung pinto. Sino yan? Masasamang tao ba kayo? Hindi nga. Mali lang ang intindi. Bata. May nakita ka bang isang batang babae? Kasing edad mo siya. Nanay. Sino yan, Xiaoyang? Parang nagkita na tayo dati. Papa, Ika nga ba? Ikaw ang tatay niya. O may kailangan ka ba? Dodo. Wala ka bang nasaktan? Ikaw pala ang magulang ni Dodo. Ikaw ang magulang pero sobrang pabaya ka. Talaga bang hindi ko inaasahan yan? Ngayon, ang MGA trafficker yabo. Sino ang sinasabi mong trafficker?
Di maintindihan. Di ko akalain na ang aming palaging matigas na presidente ay nagkaroon ng crush sa isang kasal na babae. Chinxiao, masyado ko bang pinapataas ang sweldo mo na nakakain ka ng sobra? Papa, hindi siya trafficker. Mama, Mahal na lolo't lola, marunong ka nang magsalita. Duo. Huwag basta-basta kutsain tao ng nanay. Hindi ordinaryong babae, yan. Magsimula ka nang mag-imbestiga. Oo, Yang, huwag mo nang tawagin ang iba na tatay. Naiintindihan mo ba? Nasaan ba talaga ang tatay ko? Sa totoo lang. Pwede mong tanggapin ako. Hindi ko inisip ang tunay na tatay ni Yang. Bumalik ako para ayusin ang lahat. Sige. Hinihintay kita. Hinihintay kita matapos lahat ng mga bagay. Babalik ako para pakasalan ka. Ano, bumalik na sa bansa si Fiajin na babaeng yon. Siya nga, kahit magmaskara siya, makikilala ko pa rin siya. Sinasabi niyang siya, si Alice, na isang international designer. Ziyan ga. Hintayin mo lang bukas na madungisan ang pamalan mo. Kumusta? Nandito ako. boss siya. Pakipunan ng form. Kumusta boss siya? Kumusta boss siya? Kumusta, boss siya? Hyojin, ikaw na, may mukha ka pang bumalik dito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Bakit? Lahat ay tingnan ito. Ito ang naitaboy ng pamilya siya, si Fiajin. Para sa pera, nakikipagkwarto sa matandang lalaki. Ngayon nagkukunwari bilang Alice para lokohin ang kumpanya namin. Walang hiya talaga. Ano bang klaseng tao ito? Pinapayuhan kita na magpakabait ka. Kang hindi. Pipilitin kitang mamatay ng kahihiyan. Pananako MOAK. Di ka karapat-dapat. Xia Warner, makinig ka sa akin. Ang dahilan ng pagbabalik ko ay para bawiin ang lahat ng akin. Siya na naman. Piajing Xian. Ginagaya SI Alice, international designer. Ayoko siyang papasukin sa kumpanya, pero sinaktan niya ako. Palayasin mo siya agad. Kaya pala, lalaki ka and I, Xia Warner. Pagdukot ng bata, nagpakilala ng hindi tunay. Ang dami mong gawin. Ang bilis mo magbigay ng tulong sa maliit mong girlfriend. Mr. Fu, on taste mo. Kailangan mo talagang i-upgrade. Gumastos ng 1 bilyon ang kumpanya para imbitahan ako, pero sinasadyang insultuhin ako. Nakakagulat na. Ang inimbita namin ay si international designer Alice. Hindi ikaw na itinakwil ng pamilya Fia. Hindi ikaw ang dapat. Dilatan mo ang mga mata mo, tingnan mo ng maigi. Espesyal na sertipiko mula sa International Designers Alliance. Parangal para sa mga top designer, may sasabihin ka pa ba? Paano nangyari ito? Mali kami sa bagay na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Isang simpleng sorry. Gusto mong matapos na lang. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong paluhurin siya. Sa lupa, sampalin ang sarili ng 100 beses. Kung hindi, ang pagsasama worth is sa 0 bilyon. Ay hindi matutuloy. Jingxian. Tumahimik ka. Ikaw ang may kagagawan. Ayusin mo. Ikaw na maliit na pilyo, anong tinitingnan mo? Dodo. Kanina mali ako, humihingi ako ng tawad. hindi kita ina. Helga. Ayaw ka ng tatay. Ayaw din kita.
Ikaw na batang pasaway, huwag kang humble, hindi ka kakain ng hapunan ngayon. Bake it. Gayon alam mo na mali mo, gusto mong magsorry. Ikaw na batang pasaway, ang lakas ng loob mong takutin ako. Naniniwala ka bang kakalbuin kita? Naniniwala ka bang kakalbuin kita? Naniniwala ka bang papatayin kita? Tama na, tumigil ka na. Xiaowaner, Pia Jingshan. Nagkakamali ka, naglalaro lang kami ni Doduo. ito bang sugat sa mukha ay galing din sa loro. Pia Jingshan. Kasalanan ko ito. Doduo patawarin mo asay mama Molly AKO. Ikaw malit na pasaway. Pia Jingshan. Kahit paano, ako ang tunay na ina ni Doduo. Lang ang disiplinahin ang bata. Tama na. Dalhin ang babaeng ito sa ibang bahay. Isang buwan na hindi makita ang bahay. Oo. Pia Jingshan. Kuya Jingfuan, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Pangulong Fu, nahanap na ba ang impormasyon ni Zijin? Ang kanyang nakaraan ay nakatago lahat. Wala talagang mahanap pero 6 na taon na ang nakalipas talagang para sa pera siya. Kaya sumiping siya sa matandang lalaki at kaya siya pinalaya sa bahay. Fu, sa tuloy pa ba natin ang pag-iimbestiga? Kalimutan mo na. Huwag na nating sayangin ang oras sa ganyang tao. Tama. Huwag kalimutan ipaalala sunduin si Dodo sa Ziga. Mag-alas 8 media na, bakit wala pang sumusundo sa batang ito? Bakit wala sumusundo sa batang ito? Miss Chen, kakasimula mo lang dito, kaya hindi mo pa alam na ang nanay ng batang ito ay walang pakialam. Ang tatay niya. Abala ang tatay niya, walang oras pa sunduin siya. Pabaya ang mga magulang. Itong batang walang kwenta ang nagdulot ng abala sa boyfriend ko na sunduin ako. Sino yan? Ikaf, malditong bata. Magandang araw po, guro. Paano nakapasok ang ganyang tao? May backer ba eh? Gusto mo ba maging ate mo ako para wala na mga api sa'yo? Ikaw talaga, baton pawe. Dudu, kung may mga API sa iyo, sabihin mo kay tita, bahala na si tita sa kanila. Pasensya na, Mr. Fu, talagang mahigpit on board. Nakakahinga na rin ako. Sino ang tumulong sa akin? Dudu. Tatay. Dodo. Tinawag mo akong papa kanina. Unang beses tawagin akong papa. Pasensya na, apa ang nalate. Mr. Fu, ang pagiging ama mo ang talagang seryoso. Iniwan mong mag-isa ang bata ng katagal. Amanin kayo, belong AMA. Kailangan ko talagang matuto. Pero hindi kayo alam. Interesado ka ba sa sikat na alis? Magtrabaho bilang yaya sa pamilyang. Kaya, Sinubukan mong mapalapit kay Dodo. Hindi para umakyat sa pamilyang Fu ang lahat. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Dad, wag mong apihin si nanay. Duo. Natalo talaga ang makapangyarihang CE na si Fu. Pengilong Fu, ang taas na tingin mo sa sarili mo Kamusta SI Jeaner? Wala namang problema. Kinagat langing aso. Daddy? Daddy, Sir Fu. Kahit di kasing yaman ng pamilya niyo ang akin, di kami takot sa gulo. Pakilayo mo si Jin sa mga problema mo. Tara na, Jinya. tumadyo ka. Mr. Gu. Ngayon gusto mong kunin ang tao ko sa Fu Group. Hindi yata tama yan. Sinoing Tao, Baidawan AKO, Si Xia Jin, sumama ka sa akin pabalik sa Ayoko.
Fu Jingsuan, anong ibig mong sabihin? Fu Gina, Tatay, gusto sigurong makipaglapit ni Tito Fu kay Mama. Nagsiselos ka pa? Fu Jingxian. Fu Jingxian. Naihatid ang dalaga pawi. Lumeo ka. Fu Jingxian. Anong ginagawa mo? Fu Jingxian. Ano ang gagawin mo? Hinayaan ba kitang umalis? Mr. Fu, ano bang pumasok sa isip mo ngayon? Sa liwanag ng araw, hindi mo ba iniisip na nag-astang gago ka, Mr. Fu? Miss Xia, tingnan mo mabuti, madilim at mahangin ngayon. Kahit may gawin talaga ako sa'yo, walang makakaalam. Bitawan mo ako. Huwag kang kabahan. Gusto kayo lang malamon. Anong ginawa mo para magtiwala sa'yo si Duduo? Ang sipag mo. Ikaw lang mag-isip, Mr. Fu. Bata pa lang, may aphasia, sa kaming doktor na kinonsulta pero walang nakapapagaling sa kanya. Hanggang sa dumating ka. Kaya nais kong tumira ka sa pamilya Fu. Hakilaga, I do it. Wala akong intensyong mang insulto. Ganun ba? Pwede mo namang sabihin na maayos. Hindi ka talagang magpaiwan, di ba? Pareho kayo ng girlfriend mo, ha? Pwede na ba akong umalis ngayon? Pwede ka bang umalis na sa akin? Pasensya na, nasabit ang buhok ko. Saan ka humahawa? Kailangan ko hawakan. Ano ko matatanggal kung hindi hahawakan? Huwag kang basta-basta humawa. Oo, alam ko na. Dalian mo. Huwag kang sumigaw, matatapos na. Fu Jingxian. Ikaw. Sa oras na ito, si Miss Chia ang kusang naghali. Huwag mo akong sisihin. Hindi ko inaasahan na si CEO na 6 na taon nang walang ganang makipagtalik ay natangay nang makita si Miss Chia. Lumayas ka. Hindi mo pa binabayaran ako para sa pananahimik ko. Bakit may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya? Xia Jin, ikaw ay isang manloloko. Hintayin mo lang ako. Xia Jin. Bakit iniisip mo pa rin ang lalaking yon? Hindi dapat. Mama, nalaman ko na. Ano ang nalaman mo? Si Tito Bo ay tapat at gwapo. Bagay ang genetic makeup niya sa akin. Una. Hindi tama ayan. Xia Xiaoyang, huwag mo nang sabihin ang mga ganitong bagay. Pwede kahit sino, pero hindi siya. Oy. Gusto mo bang malaman kung nasaan yung batang iyon noon? Xia Wenner, saan mo dinala ang anak ko? Ipinadala ko na ang address sa'yo. May isang oras, hindi hihintayin kong lampas doon. Oy. Hintayin mo ako sa bahay, Yang. Xia Wenner, anito na AKO. Nazen ka? Papalabas na ako. Ako lang ang pwedeng maging nanay ni Doduo. Dito sa liblib na lugar, bibigyan kita ng buong bangkay. Para naman sa samahan nating magkapatid. Anong nangyari, Duo? Naikas ng kamay. Name mismo na, say to winner. See yun.
Hanggulo Fu. Nakanegatibo 60 kilometro tayo. Sandayan muna Nate. Saan tayo pupunta? Anong nangyari, Do? Hanggulo Fu. May ta doon. Geising. Xiajin. 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 Do, kamusta siya? Naabot sa oras ang pasyente, walang malubhang problema. Ikaw ang nakakita sa pasyente. Tunay nga ang koneksyon ng ina at anak na babae. Koneksyon ng ina at anak na babae. Siya ba ang tunay na ina ni Dodo, ang babaeng ito? Ano pa kaya ang mga sikreto niya? Geising na. Nasa ospital ako. Nasa ospital ako. Paano mo ako dinala dito? Ganito ba ang pakikitungo mo sa tagapagligtas mo? Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Sabihin kung anong gusto mong kapalit. Ayaw kong may utang sa'yo. Ayaw kawing pera. Gusto kayo, ikaw mismo. Bitawan mo ako. Huwag kang kabahan. Gusto kayo lang makita. Bakit kay Dongdong ka sobrang umaasa? Ikaw. Ayaw mo biyaya kang yakapin. Pero, maraming babae ang gustong makuha ang pabor ng Fu Group. Pakawalan mo muna AKO. Huwag kang kabahan masyado. Sige, hindi na kita Azrin. Magpahinga ka muna mabuti. Anong nangyari? Natatakot ako. Huwag kang umalis. Anak, anak, anak. Huwag kang matakot. Nandito, AKO. Nandito, AKO. Huwag kang umalis. Ang bangumot na ito ang dahilan. Hindi ko akalain na nakatulog ako katabi si Fu Jingxuan buong gabi. Kahiya-hiya talaga. Baby. Patawaran mo si mama. Mangako si mama sayo. Siguradong mahuhuli ang masamang tao. MR Fu, dito nakalibing ang anak na ipinagbuntis noon ni Xia Jinchen. Dati si Xia Waner ang nagdadala ng mga pag-alay. Laging nagaway siya Warner at Xiaji. May ganyan ba talaga siyang malasakit para mag-alay? Summer Warner. Bakit SI, Summer Genian? Bakit SI, Summer Genian? Nagkamali sila, inakala ako si Summer 1R. Narinig ko hindi niya hinawakan si Summer 1R sa loob ng 6 na taon. Bakit hindi ito subukan at tignan ang kanilang relasyon? Kuya Jing Xian. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng babaeng ito? Summer Warner. Bakit hindi ka nagstay sa kabilang bahay? Anong ginagawa mo rito? Pwede bang medyo luwagan mo ako? Masakit Hindi mo pa sinasabi kung bakit ka pumunta rito. Siemper, dahil miss na kita. Ang dami na araw hindi ka umuwi, malungkot na ako. Ang kadri naman. Sige nga, sabihin mo, paano mo ako na-miss? Hu Jingxian, ikaw. Siemper, sobrang namamiss kita.
Hindi mo ba ako gusto? Ikaw ang unang nang akit sa akin. Ay Cal. Walang haya. May kailangan akong gawin, alis na ako. Fu, ngayon ko lang nalaman paano mo at ni Chia Wan nagkaroon ng anak na si Duoduo. Ano? Nung nakita mo si Chia Jin kanina, halos kumikinang ang mga mata mo. Mukhang dumating na ang tagsibol, namumukadkad na ang pag-ibig. Hindi man lang ako naakit kay Tia 1 ng kahit 1% sa kanya. Hanap tao buksan ang libing na ito. Oo. Si Fu Jingswan talaga ay isa talagang hampas lupa. Ano nangyari kay Mami? Wala, kinagat ng aso. Talagang nagkasama sila? Ay naku, bata ka, huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Itong si Fu Jingswan talagang mahal na mahal si Xia Waner. Mas mabuti pa lumayo tayo sa mga walang kwentang taong yan. Duo-duo, nag-away na naman ang mami mo at daddy ko. Kailangan ko ang tulong mo. Zifu ay parang walang laman. Tama ang huli kayo, ang libing na ito. Pranlangan ay Xia Warner para dayan SI Xiaji. At tuloy na imbestigahan si Xiajin, lalo na ang mga anak niya. Dito, Duo-duo, natagpuan mo na ba ang hinahanap ko? Ang galing! Sa wakas, makakagawa na ako ng DNA test. Sana ang tatay mo ay tatay ko rin. Duo-duo, nandito na ang lola mo para bisitahin ka. Saan galing itong batang ito? Lumapit ka. Dito ka lumapit. Pumunta ka rito. Ta. Tara, Bitawan mo ako! pakawalan montag ako. Tao, kunin ang bata. Bitawan mo ako! Ilabas ang bata. Ta, Bitawan mo ako! umalis. Sinipa ng batang yon ang damit ko at sinira. Ano ang sinisnyasan montag? Umalis ka. Katulad ni Presidente Fu ang batang ito. Bakit? Bata, sino ang iyong ina? Sino ang nanay ko? Dapat mo malaman? Ikaw na batang paslit, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na igalang ang Hindi ka tinuruan ng nanay rumespeto sa bata. Si Xiajin ba ang nanay mo? Babay ba yun? Ikaf. Nanay si Xiajin? Siya ba yung babae? Sobi Emma. Ta. Hilain mo siya palayo. Walang panloloko sa kapatid. Nagkakamag-anak ka pa, lumapit ka sa akin. Tingnan mo kung paano kita asikasuhin. Ang lakas ng loob mong sumimangot sa akin. Mrs. Jiang, Pangulong Fu. Ano ang nagdala sa'yo rito? Jinang Jiang, ano ang pananakit sa bata? Hindi ko ginawa. Sinipaniya lang ako. Hindi pa rin siya humihingi ng tawad sa akin. Tingnan mo, kinagat pa niya ako. Hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Kinagat niya ako. Tinawag mong bastardo si Duo-duo, kaya kinagat? Hindi ko pinagalitan si Duo-duo. Malinaw na ikaw ang tinutukoy ko. Sinasabi mo anak ni Fu Jingchuan ay walang hiya. MRS Jiang, anong ibig mong sabihin? Hindi. MR Fu, nagkamali kayo sa akin. Ako. Talagang hindi ko ginawa. At iba, yung sugat sa mukha ng bata ay fake. Humingi ka ng tawad sa dalawang bata. Hindi ko na itutuloy ang issue na ito. MR Fu, tingnan mo, ganito na edad ko. Magsusori ako sa bata. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sinabi ko, humingi na de tawad sa dalawang bata. Dodo, sorry. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Naksasori ako. Mr. Fu. Ano ba ang relasyon ng batang ito sa inyo, sir, at sobrang protektado niyo siya? Ikailangan malaman relasyon namin. Pero ang nangyari ngayon, ayoko na maulit. Kung talagang mga anak sila ni Xiajin, di ko sila tatanggapin.
Chia-jin, babay. Lumabas ka sa harapan ko. Matapos ang ilang taon, malayo sa kahangaranga ang kanilang mga asal. Mayroon kang seryosong kakayahan. Pagkatapos ng 6 na taon, bumalik ka na may anak sa labas. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa iyo ang batang Chia. Palihim siyang pumunta sa pamilyang Fu. Ang lakas ng loob, ang lakas ng loob. Anong bata? Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Hindi mo talaga alam? Janong Jiang. Tuwing makita ako, tanungin mo ako. Bakit, nag-alala ka ba na ang bata ay akin? Mas mahalaga. Dapat kang mag-alala sa pamilya siya. Sa mga nakaraang taon, nilugmok ng anak mo ang kumpanya. Puno ng utang at masamang pamamahala. Kumpanya na hindi pa nalulugi sa mga nakaraang taon. Kahit paano, ito ay isang himala. Huwag isipin na dahil isa kang international na designer, magyabang. Ang Chia ay may suporta ng pamilya Fu. Kung ikukumpara sa pamilya Fu, Vala ka lang. hindi pa kasama rito. Ang ating winner ay ang opisyal na kasintahan ni Pangulong Fu. Jiang Chunting. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo kung ano ang ninakaw mo sa akin. Babawiin ko silang lahat. Halika rito at itaas mo ang iyong ulo. Okay, Xia Xiaoyang. Sinusubukan mo bang gayahin ang paglalakbay ni Gaan, Yusapiging at ang kanyang katapang? Nagkamali ba ako? Bakit ka pa pumunta doon? Halika rito. Gusto ko si Tito Fu, gusto ko siya maging tatay ko. Kahit sino pwede. Pero siya, hindi pwede. Bakit? Nasaan siya? Bakit niya ako iniwan? Mahal kayo. Pangako and I mamasayo. Hahanapin natin si Papa. Ano bang ginawa kong kasalanan? 6 na taon na umalis si Jin, ngayon lang siya bumalik sa bansa. Sabi ko, puntahan ko siya, pero pinalayas niya ako. Nanay. Nakisir. Di pa ba sapat yan? Inaakit pa niya si Fuzong, agawan si Wanner ng lalaki. Azava. Ikaw lang ang makakontrol sa kanya ngayon. Talagang kalokohan ito. Padaliin si Xia Jin pabalik dito. Pero sa bahay natin, ngayong gabi ay imbitado si Fuzong. Zakto. Ngayong gabi ay itatag ang kasal ni Fuzong at Wanner para matigil na siya. Paanong nagkaroon ng ganitong walang hiya na anak ang pamilya Chia? Mama, ang galing talaga ng plano mo. Si Jing Fuan, ayaw talaga niyang pumunta sa pamilya siya. Kapag nagalit siya, ibabalik natin ang sisi kay Jin. Jinya, nandito ka na pa. Halika, halika. Umalis ka. Anong karapatan mong tawagin ang sarili mong mama? 6 na taon mula nang mamatay ang mama ko dahil sa'yo. Ikaw na suwail na anak, sinabi ko na, ang mama mo'y namatay dahil sa heart failure. Heart failure? Pinabayaan siya sa ospital na walang nag-asikaso. Ayaw maglabas sa gastos sa ospital. Pinahirapan siya ng sakit hanggang mamatay. Sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng nanay ko. Ikaf. Bakit ganyan ka makipag-usap sa pamilya? Alam niyo na kabilang ako sa pamilya ng Sumar. Paalala lang din sa inyo. Nung namatay si mama, hindi pa kayo hiwalay. Meron kalahating bahagi sa Summer Corp. Ikaf. Alam ang tatay na bumalik ka na, kaya nag-ayos siya ng hapunan para sa pamilya. Huwag ka sanang masyadong agresibo. Itong hapunan. Hindi ba ito parang isang masamang pabuya para sa akin? Jean, ano ba sinasabi mo? Kumakain sa sariling bahay, paano masamang pabuya yan? Tama na, huwag mo akong binibiro. Mas gusto kong tawagin mo akong masama, mas malapit pa para sa akin. Xia Jin, napaka overmontag na. Huwag ka nang magalit kay Jin, mahal. May hinanakit ang bata sa puso niya, naintindihan ko. Ga, Papa. Huwag ka magalit. Kung meron ka kalahati na malasakit ni Wanner, 6 na taon nang nakalipas, ganito mo ako itinaboy sa bahay. Ano man ang sabihin nila, lagi mo itong pinaniniwalaan. Matagal nang wala akong puwang sa bahay na ito. Xia Jin. Bakit ka umiyak? Hindi mo ito problema, Alice. Oy! Fu General Manager, nandito ka, halika, pumasok. Jinya, bakit ka nakatayo diyan? Tuloy ka. Masigla ang pamilyang siya ngayon. Ito ang panganay kong anak, si Xia Jin. Oh. Kaya ang sikat na designer na si Alice,
Anak ng pamilyang siya. Binubula Montag ito rin ay isang talentong minana niya sa kaniyang ina. Mag-usap kayo, alis ako. Et, nakabalik ka sa China. Sabay tayong kumain. Nami-miss ka namin. Oo. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Ano kayang plano ng dalawang ito na naimbitahan pa si Fu Jingxuan? Sige, sabay na tayong kumain. Futsong. Salamat sa pag-alaga sa aming anak na si Wan-er nitong mga taon. Si Wan-er ay ipinagmamalaki ng pamilya siya. Mabait at maayos. Sa hinaharap, siguradong magiging mabuting asawa siya. Oo, tama yan. Kung may pagkukulang siya, pasensyahan niyo na po. Bakit ka tumatawa? Siya. Hindi pala ito family dinner, kundi dinner para sa kasal. Nandiyan kayo ni Fu sa loob ng 6 na taon. Hindi mo pa ba siya iwi bilang asawa? Ang galing mo namang magbiro, Et. Huwag mong damdamin, Kuya Jingfuan. Ano ka ba, Giner? Anong sinasabi mo? Sayang naman ang 6 na taon na kabataan ng kapatid ko. O baka wala kang balak na magpakasal? Ibig sabihin niloloko mo lang ang kapatid kayo? Tumahimik si Xia Jin. Sige. Mukhang hindi natin makakain ito ngayon. Sinusubukan ko lang sanang sabihin sa iyo ang totoo, pero nagalit ka sa akin. Kumain na kayo, alis na ako, hindi na kita guguluhin. Kuya Jingxian. Hoy Ginong Fu. Hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito. Nadintindihan ko, Ginong siya. Hagay sa pan kayo. Guchen, sunduin mo AKO. Nandito ako sa bahay ng pamilyang siya. Fu Jingxian, anong ginagawa? Tinatangka mag-matchmaker sa amin ni Summer Wan-er. Kayo ni Wan-er ay bagay talaga, bakit hindi ko kayo matulungan sa isa't isa? Oy, Si Mama at si Tito Fu lumabas na kaagad. ano? Natrack ko sa GPS na si Mama at si Tito Jingxuan ay pumuntang Summer's house ngayong gabi para siguro mag-meet na parents, pero ang aga nilang umuwi, mukhang hindi nag-workout. Genie, hinding-hindi ko hahayaang may ibang agawin ka sa akin. Sa Sunduin kita. Kaya mo inimbita sa Summer's house. Yun lang talaga ang dahilan. Inimbitahan kita sa bahay ng mga siya. Sino ang nag-imbita sa'yo? Siya Jin, pakinggan mo mabuti. Tungkol sa akin at siya Wan-er, wala kang karapatang makialam. Ano ang layunin? Huwag kang magmarunong. Fu Jingxuan, pakinggan mo din ako, hindi kita inimbita dito at wala akong balak pakialaman ang mga bagay niyong dalawa. Sabihin mo sa babae mo, huwag niya akong sirain gamit ang kahit anong problema. Gabing-gabi na, ligtas ba siyang makakauwi? Saish, babalikan ko siya. Sige, Mr. Fu. Giner. Magkasama tayo. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Pasensya na. Alam mo naman ang iniisip ko. Pero ayoko nang maghintay. Alam ko na pinagdududahan mo ang pagkatao ni Fu Jingxuan, alam ko rin na sa puso mo, nandoon pa rin siya. Pero Giner, sa loob ng 6 na taon, ako ang laging nasa tabi mo, palaging ako lang. Maniwala ka, hindi lang 6 na taon ito. Anong ginagawa mo dito, Fu Jingxuan? Tinatanggap ni Xia Jin ang ganitong klase ng proposal. Cheap kayada. Ito ay sa pagitan naming dalawa. Hindi mo ito masasabi. Kayong dalawa. Kailan kayo naging mag-asawa? Gago talaga. Fu Jingxian. Nagmamadali si Ginoong Gu. Kakasimil pale. Sinasabi KOSAO, hindi bibiruin SI Giner. 6 na taon kaming magkasama, hindi mo matatalo yon. Sige. Tingnan natin kung sino ang pipiliin ni Xia Jin sa huli. Alamin ang relasyon ni Guchen at Xia Jin. Dapat detalyado. Opo, Ginong Fu. Halkarito. Anong ginagawa? Hyojin. Hindi ko alam na may ganitong paraan ka. Anong pran? Kitang-kita ko na sumakay ka sa kots ni Jingfuan, kuya. Sabihin mo, anong ginawa niyo kagabi na hindi ko alam? Dapat sa sarili mong lalaki ka magtanong, hindi sa akin. Ay ka, Pakisuyo, bantayan mo ang sarili mong lalaki.
Huwag mo na siyang hayaang parang siraulo. Gimengenggat aserken. Ikaw malandi, paano nasabi yon? Paano magugustuhan ni kapatid GX ang ganyang kleseng babae? Kung hindi naniniwala, tanungin siya. Ang kapatid mo na si GX ay ako ang hinabol at gustong makasama. Ikaw ang nang-akit sa kanya. Ano na yan? Mas mabuti pa iyon kaysa sa may nag-akit ng 6 na taon pero walang nangyari. Summer Jean. Huwag mong isipin na dahil bumalik ka, magagawa mo na ang kahit ano. Huwag mong kalimutan ang ebidensya na ginamit mong akitin si Emarwang. Nasa kinpa rin yan. Si Xiajin at Guchen ay nanatili sa ibang bansa ng 6 na taon. Si Guchen pa ang ninong ng anak ni Xiajin. Hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Sino ang tunay na ama ng bata? Ayon sa pamilyang Chia, 6 na taon na ang nakalipas, ibinenta ni Xiajin ang sarili kay Emar Wang para magkaanak. Pero wala pang direktang ebidensya hanggang ngayon. Mahilig maglaro si Xiajin. Emar Fu, kung maari, ang ganitong klaseng babae, hindi siya bagay sa'yo. Nasaan siya ngayon? Dalhin mo ako sa kanya. Gusto mo bang gamitin ang ganyang bagay para magbanta? Sige. Nababaliw ka ba? Pakiusap, bitawan mo. Magsimula ka ulit sa harapan ko. Tinitiyak ko na ang kahihinatnan mo ay katulad ng cellphone na ito. Xiajin. Anong ginagawa mo? Jingxian. Nababaliw ka ba talaga? Si Fu ay talagang mahal na mahal ang kanyang batang nobya. Isang babae na ibinebenta ang sarili para sa pera. Ano kaapatan magturo sa iba? Ano ang sinabi mo? Sinabi kayo. Emestia, bago mo turuan ang iba. Mas mabuti pang tingnan mo muna kung ano ang kalagayan mo. Pia Jingxian. Salamat sa pagtuwang mo sa akin. Pakinggan mo ito, si Awaner. Kaya kita tinulungan dahil anakan ay dodo. Huwag ka iniki Xiajin. Jingxian. Xiajin ang laibag mo. Hindi patio tapos. Anong kailangan mo? Wala tayong pag-usapan. Huwag ka magalit. Go. Anito AKO pag-usapan ang isang partnership. Partnership? 6 na taon kang nanligaw sa 8 ko, pero naunahan ka ni Fu Jingfuan. Siguradong napakasakit niyan para sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kailangan mo talagang magkaalam para makamit ang layunin. Miss Chia, bago mo turuan ang iba. Mas mabuting tingnan mo muna kung ano ka talaga. Bakit ba ganito kasakit sa loob ko? Totoo bang nakakagusto na ako sa kanya? Salamat, Guchen, sa lagi mong pag-alaga sa akin. Tara na. Dahil palagi akong nandyan sa iyo, walang pasubali. Kaya hindi mo ako kailanman pinahalagahan. Anong sinasabi mo diyan? Hindi kita narinig. Pakilit mo. Wala. Pupunta ako sa banyo. Hintayin MOAKO Rito. Ang galing ng ginawa ni Jigo. Ipinalam kayo kay General Manager Wang. Siguradong sabik na siyang naghihintay dito. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Sigurado ka bang walang gagawin sa kanya, si Emar Wang? Ginagawa kayo. Huwag mag-alala. Ano bang nangyayari sa alak na ito? Anong nangyayari sa alak na ito? May kang ono ba dito? Guchen. Guchen nazen ka? Are. Hindi kita nakita ng 6 na taon. Mas naging maganda at kaakit-akit pa si Miss Chia kaysa dati. Kung hindi kita kilala, Huwag kang tumakas. Kung hindi ka sana napunta sa maling kwarto 6 na taon na ang nakakaraan, matagal na sana tayong magkasama. Mabahong babae ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinasabi ko sa'yo. Kahit ayaw mo ngayon, kailangan mo sumunod. Tingnan mo ondu na si Xiajin, DBA? Huwag na tayong pumunta.
Kasama niya si Marwang. Hindi ko akalaing 6 na taon na, hindi pa rin nagbago ang kapatid ko. Jingxian. Xiajin. Jingxian. Okay Kalang BA? Pia Jingxian, ano ang ginagawa mo? Kung di mo kayang protektahan babae, bitawan mo na lang ako. Fu Jingxian. Pia Jingxian. Napakabilis. Hindi pa ako nagsasawa. Kanabasura. Ang lakas ng loob mo na suntukin ako. Y, sa Oncapupanta? Kung tumakbo siya, ikaw ang pumalit sa kanya, pasamahan ako. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Sasabihin ko sa'yo, nilagyan ko rin ng gamot ang alak mo. Gusto mong gawing tanga ako, gawing sinauna. Panggarap mo lang. Bitawan mo ako. Ako ang babae ni Boss Fu. Ano ba ang pagiging innocent? Di ba sumama ka sa akin noong may pinapatulong ka sa akin? Y. Sijna, Santa. Xiajin. Xiajin. Aos Kalang BA? Umalis ka rito. Hindi ako magpapasakop sa inyong mga taong masasama. Bakit ang init? Ang init naman, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako. Siya BA talaga ikaw? Ano ang ginawa mo sa akin, Sumergin? Bakit hindi kita makalimutan? Ah. Ano ang nangyari, Mr. Fu? Hindi mo ako masisisi, ikaw ang lumapit sa akin. Tinyalangan kita kagabi. Ganito MOBA AKO, Sanasuklian? Bakit pinalitan ang lahat ng damit ko? Ano ang ginawa mo sa akin? Sa ganong sitwasyon, alam mo naman siguro kung ano ang gagawin ko. Iba Miss Summer. Walang haya. Bakit ang init mo? 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ba't ginawa na natin lahat ng kailangan? Anong sinasabi mo? 6 na taon sa Silken Hotel, room 108. Iba ikaw yon. Pagkatapos ng gabing yon, umalis ka papuntang abroad. Nanganak ka ba ng si Chia Chiaoyang? Bakit ka tumatawa? Ang imahinasyon mo, talagang kahanga-hanga. Sayang hindi nagsusulat ng nobela. Kung sasabihin mong ikaw ang tunay na ama ni Xia Xiaoyang. Pakiusap, paano naman sina Xia Wen'er at Fu Duoduo? Ito. Fu, palihim na lang kay Xia Wen'er sa pag-asikaso. Hindi ko kaya ang atensyon mo. Wala akong koneksyon kay Chia Wen'er. 6 na taon kayong magkasama, wala bang koneksyon? Fu, niloloko mo ba ang bata? Xiajin. Pakiusap, Fu, huwag ka gumambala. At higit sa lahat, huwag kang magtangkang makialam sa anak ko. Mama, ano ba talagang iniisip mo? Summer, sino ang bumili na damit mo? Si Fu Jingxian ba? Siya ba'y madalas na pumunta sa'yo kamakailan?
Talaga bang agawin ka na niya? Mama, ang nararamdaman ko kay Uncle Fu ay hindi maipaliwanag ng logic. Gusto ko rin na ikaw ang maging mama ko. Anak, ang mundo na matatanda ay hindi mo pa maintindihan. At ang iyong mama ay si Xia Wenner. At ang iyong mama ay si Xia Wenner. Pero, Sige, Mama. Tito, naniniwala sa'yo. Sulitin ang pagkakataon. Ew. Ano BASI, Gucci na sa'yo? Ninong ko siya. Ah. Essia. Interesado, BASA. Hula ko si Tito ay interesado kay Mommy. Ano kung sabihin ko? Pero Uncle, may girlfriend ka na eh. Magkasama na kayo ng 6 na taon. Siya ay hindi ko girlfriend. Hindi girlfriend pero magkasama. Ang dami mong drama. Huwag ka na sumama sa gulo. Siyempre, sensitive ang mga babae. Kaya pala galit si Mama sa'yo. Deserve mo. Kay na. Oy. Si tita maglalaro kasama nila. Tara na, Bobby, maglaro sa labas. Chinxiao. Boss Fu, Dalhin mo ito sa appraisal center. Ziege. Ma, tingnan mo, tama kang ka. Si Fiajin na yun na babae, gamit ang anak para makahumaling kay Kuya Jingfuan. Hindi kaya yung bata na yun. Buhay pa yung bata. Kailangan natin gumawa ng paraan para mawala na yun. Xia Xiaoyang. Pumunta kabiye kay Fu Jingxian? Walang-wala. Sabi mo wala. Tingin mo kailan ka natutong magsinungaling? Nagkamali ako? Mama, gusto ko talaga si Tito Fu. Si Fu Jingzuan ay makakakuha ng yenay ni Xiaoyang. Kailangan kong kumilos bago siya. Gusto ni Boss Fu ang ulat ng pagsusuri. Salamat sa abala. Miss Xia, ito ang totoong ulat ng pagsusuri. Boss, paano mo nalaman nagagawa siya ng parentage test? Ininspeksyon niya ako at lalapit kay Xiaoyang. Ibig sabihin maaari niyang gawin ang yenay test. Pero si MR Fu ay ang tunay na ama ng bata. Hindi ba dapat masaya ka? Sa tingin mo ba bagay siyang maging ama na anak ko? Pero sir, Naging asawa ni Xia Wenner sa loob ng 6 na taon. Ayaw kong makipag-ugnayan sa sinumang may koneksyon kay Xia Wenner. mukhang nag-alala ka, MR Fu. Tingnan mo yung oras. Hindi tumutugma, peking report ito. Pupunta agad ako sa opisina para sa pagsusuri. Sa tingin mo nagkamali ang mga taga-ganting sentro. Sa tingin ko may taong gumagawa ng kalokohan. Ganito, bukas mo dalhin sa South City na ahensya ng pagganting at ipa-examine ulit. Ziege, Sir Fu. Bukod pa dito, ipakalat mo ang balita. Sigurado akong may susunod pa silang hakba. Ziege. Totoo bang kasal at may anak si Sir? Siyempre totoo. Dala panga. Pero talagang hindi ko maintindihan si Sir Fu. Bakit siya kailangang pumunta sa Timog para sa ENA test ng mag-ama? Dai ba anak ni Xia van Hindi natin siguradong masabi yan. Nagpunta pa siya para sa isang yenay test uli. Hindi pwede. Walang dahilan para magpe-test siya ulit. Maliban kung duda siyang napalitan ang ulat.
Kung pipigilan ko siya ngayon, para bang kinukumpirma ko ang hinala niya. Mahalaga ito para kay Direxia, alam ba niya ito? Anong sinabi mo? Si Jingsuan pumunta doon para magpadna test sa bata. Sinabi ni Assistant Chen Personal, hindi ito pe. Alam kayo na. Sa susunod na assessment, dadagdagan ko ng pangungusap para Salama, Summer Boss. anong gagawin natin. Paano kung totoong na sa babaeng iyon ang bata? Kate Ono Paman. Hindi pwedeng manatili ang bata. Pero paano kung malaman na iba na tayo may gawa? Bakit matatakot? Kailangan lang natin turuan ng leksyon ang batang yan. Kung siya mismo ang naghahanap ng gulo, wala tayong kasalanan. Lolo, matagal na tayong hindi lumalabas para magsaya. Dinala ka ni Lolo para magsaya. Hintayin mo si Lolo dito, bibili ako ng ice cream para sa'yo. Si Aoyang, sana maging anak kita sa susunod na buhay. Gusto ko ng 2 piraso, hindi 3. Sige. Hintayin mo ako dito habang binibili para sa... Oh, Lahat ng 13 institusyon nag-issue ng resulta ng ENA test. Ayaw mong malaman. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga personal na bagay mo. Si Summer nagsama sa iyo ng 6 na taon. Pero ginawan mo ng DNA test. Kapag malaman niya, siguradong masasaktan siya. Huwag mo akong lalakit. Hello? Saan mo dinala si Xiaoyang? Gusto kong makita ang 30 milyon mamayang alas 12 ng gabi. Hello? Anong nangyari? Fu Jingxian. Kung may problema ka, sabihan mo ako. Hindi mo kailangang gumamit ng maruming taktika. Fuzong, 2 araw na at gabi nang hindi ka nagpapahinga. Paano kaya? Magsimula ka agad ng Sige. bilis. Huwag kang sumigaw, bata. Kapag nagsalita ka pa, gagawin kitang siopaw. Tio, hindi masarap ang karne ng tao. Saan ka nagmamadali pumunta? Sinasabihan kita. MR Fu at pamilya namin ni Warner ang bagay. Hindi katulad ng walang kwentang tao. Si Awan ang nagdala ng kumpanya sa ganito, lakas loob magpalakas. Hindi ba kayo natatakot makulong? May oras ka pang manakot sa akin. Kung hindi mo patingnan ang anak mo, baka wala ka na makita kapag namatay siya. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadali na. Jiang Chunping, subukan mong galawin siya. Sige, pwede kong palayain ang bata. Pero, umalis agad ng imperyo kasama ang bata. Kung hindi, hindi na ito magiging ganito kadali sa susunod. Hoy, baliw kang babae, anong ginagawa mo? Jiang Chunping, hindi ako nakikipagkasunduan na saan ang anak ko. Hindi ko talaga alam na saan ang bata. Hindi masarap ang karne ng tao sa kaibahan ng baboy. Sa tingin mo ba si Miss Xia ay naisipang magbayad ng 1 milyon para ipakuha ang taong ito? Yung Miss Xia na sinasabi mo, si Xia Wan ba? Kuya, parang alam niya kung sino ang nag-utos. Batek Tonga e Nazabi Mona. Talaga bang si tita siya? Mukhang dehado ang negosyo nyo, Uncle Shu. Anong ibig mong sabihin? Tatay ko, pinakamayamang tao, Fu Jingshuan. Tita siya, 100 mil lang binigay niya sa inyo, di ba lugi kayo? Nga, kuya. Kailangan talagang magdagdag ng pera. Ikaw naman, ang Tonga Hindi ba narinig na niloloko ka ng lalaki? Kahit 100 milyon ay lugi na. Ang halaga ko ay hindi bababa sa 1,000 milyon. Kung ayaw ninyong maniwala, isearch nyo na lang online kung gaano kalakas ang pamilyang Fu. Totoo yung sinasabi niya. Kailangan talaga natin magdagdag ng pera. Hanapin nyo si Xia Wan. Hanapin si Papa kung si Fu Jingshuan. Fujing Xuan Batalaga Ange Papamo. Bate di Kao Narinigian. Isang tawag lang para malaman, hindi naman kayo lugi.
Magbigay ka ng numero. Kung magkamali ka lang ng salita. Tito Fu, bilisan mo at iligtas mo ako. Oy, Tito Fu, bilisan mo at iligtas mo ako. Manahimik ka bata. ano ba ang balik nayo? Ikaw Fujing Xuan, di ba? Kung gusto mong iligtas ang bata, maglipat ng 1,000,000. Kung hindi, papatayin siya. Saish, bibigay ko ang 1,000,000. Pero kung may mangyari sa kanya, dudurugin kita. Ipinasa ko na ang account sa'yo. Sana dumating na agad ang 1,000,000, kundi bahala ka na sa resulta. Oy. Lumabas na yung tawag ni MR, kung saan ito galing. Bilisan mo, alas na tayo. Kuya, magbibigay siya ng 1,000,000 sa atin, 1,000,000. Swerte Nathan Gayon. Paano gastusin ang 1,000,000? Pumojika, un teya munaonge pera. Alam ko paano gastusin yan, Tito. Tarantado ka, abula mosia. Tumigil ka. Tumigil ka. Ang galing mong tumakbo, ha? Tingnan natin, takbo ka pa. Umalis ka. May nasakin ka ba? Papa. Pasensya na. Pasensya na at nahuli ako. Tatay, pwede mo bang kontrolin ang sarili mong babae? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako makidnap. Ang ibig mong sabihin, si Tia Wan-er ang kumidnap. Oh, Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kasagutan sa bagay na ito. Hello. Nahanap ko na ang bata. Dadalhin ko sa akin. Punta ka mamaya. Tara na. Yui muna tayo kay Papa. Lumabas na ang report. Totoong anak mo si Xia Xiaoyang. Xia Jin. Bakit mo, kayo na loko? Sabi ng iba-ibang pagsusuri. Xia Van et Jiang Chanping. Talagang nagpali sila ng report. Pero nagpalit rin si Xia Jin. Ayaw nilang malaman mo ang tungkol sa bata. Kaya pala, ang kasama ko noong 6 na taon ay si Xia Jin. Niloko niya ako ng 6 na taon. Alisin ang puhunan sa Xia Group. Wala akong obligasyong i-cover siya. ayoko sa'yo. Umalis ka. Ikaw na batang pilyo, alam mo ba kung magkano ang damit ko? Xia Wan-er. Kuya Jingxian. Nabalitaan ko ang pagdukot kay Xiaoyang, kaya natakot ako at sinilip agad. Pero nang pumasok ako, si Xiaoyang ay. Baka natakot ang bata kaya ganoon siya. Xia Wan-er, hindi ko pa sinabi kanino man ang tungkol sa pagkidnap. Paano mo nalaman? Narinig ko lang din. Ganon ba? Kuya Jingxian. Pinaghinalaan mo ba ako? Kilalang kilala mo ako, hindi ako gagawa ng mali. Paano mo nalaman ang pagkatao ni Xia Xiaoyang? Pamangkin ko siya pagkatapos ng Tama na. Hanggang hindi natin ito nalilinaw, huwag mo siyang hanapin. pinalalayas mo ba ako? Inalalayas kita. Akala mo ba ang kan ng mga fu? Jingxian. Chin Xiao, ihatid mo si Apolobos. Tito Fu, niloloko ka ng masamang tiyan na iyon. Bakit hindi mo siya paalisin? Hindi ba't niloko rin ako ng nanay mo? Fu Jingxian, nasaan ang anak ko? Nasa taas yang nagpapahinga. Huwag kang mag-alala. Salamat, Mr. Fu. Ano man ang gusto mong kapalit, ibibigay ko sa iyo. Ako ang ama ng bata. Ano bang dapat kong ipalit? Ano ang sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Xia Jin, hanggang kailan mo ako ililihim? Ako talaga ang ama ni Yang Ya. Kaya? Gusto mong kunin ang bata. At palakihin siya kasama ang iyong bagong asawa, tama ba? Hindi kayo naisip yan. Ano ang ginagawa mo ngayon? Tandaan mo, ang kalabayan ni Yang Yang ay dahil kay Xia Wan-er.
Fu Jingxian. Hindi tayo magkatulad, ikaw ay may lahat pero si Yang Yang ang buong mundo ko. Hindi ko hahayaan na kunin siya ng kahit sino. Xia Jin. Huwag mo akong hawakan. Ayoko nang makita ka ulit. Bakit parang wala kang silbi, tatay? Kailangan natin silang tulungan. Paano ba natin sila matutulungan? Ay, ikulong sa isang kwarto. Maraming mangyayari pagkatapos, ganyan sa TV. Magaling. Buksan mo ang pinto. Buksan. Fu Jingxian, ano na namang pakulo mo? Wala nang kontra. Yang Yang. Kamusta? May nasaktan ka. Wala naman. Pero kung sabihin ko na aksidente kong nalock tong pinto, bukas pa pwedeng ipaayos. Maniniwala ba kayo? Sige. Kayong dalawa, niloko niyo ako. O sige, gabi na. Yang Yang, balik ka, buksan mo tong pinto. Xia Jin. Hindi ba sinabi ko na sayo? Ang loloko may kapalit na halaga. Maniwala ka, isusumbong kita sa panloloko sa bata. Ako ang ama ng mga bata. Ano ito magiging panloloko? Bukod pa doon, hindi mo ba napapansin na binibigyan tayo ng mga bata ng oras na magkasama? May mga bagay na dapat na tayong pag-usapan. Walang haya. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Ikaw, Fu Jingxian, gagaw ka. Fu Jingxian. 6 taon ang nakalipas, ikaw ang sumira sa akin. Anong karapatan mong tratuhin ako na ganito? Ikaw at Xia Wanner ay pareho. Kinasusuklaman kita. Sa MGA Mata MOBA, ganito ba AKO kababa? Kung ano man ang balak mo, bilis na lang. Nasira mo na ako minsan. Wala akong pakialam sa pangalawa. Xia Jin. Yakapin Mo AKO. Fu Jingxian. Fu Jingxian. May lagnat ka. May talbiye, buksan niyo ang pinto. Sige, inumin mo ang gamot. Halika. Anong klaseng tao? Hindi marunong uminom ng gamot. Halika. Huwag kang umalis. Bakit? Nagiging bata ka ba talaga kapag kumakain na pacifier? May lakas ng loob ka pang manggulo sa akin. Ano na masama sa pagmumulto sa'yo? Bakit ka kinakabahan? Dito na lang para mas mabilis. Walang haya. Hindi ba gusto mong turuan kita? Ganito ba? Pasensya na, akiusap kay Marfu na patawarin ako. Xia Jin, seryoso ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko kailanman ginalaw si Xia Wanner at ni hindi ko inisip na agawin ang bata. Lahat ng nanakit sa'yo, babawiin ko sa'yo isa-isa. Pero AKO. Alam kong hindi mo pa ako kayang tanggapin. Maghihintay ako ng may pesensya, pero sana huwag mo akong masyadong ilagan, pwede ba? Lola, Ang labo mo, Jingxian. Ngayon sumama ka sa akin pauwi ng matiwasay na sa labas ko nang sinabi na ikakasal ka kay Chawan Er. hindi yin gusto ko. Dalhan siya. Lola, pakinggan mo ako Lola. Jingxian. Nene kanaya ano na yan?
Babae na walang reputasyon. Bagay ba siya kay Kuya Jingfuan? Lahat ito ginagawa mo. Huwag magmadali. Magsisimula na ang magandang palabas. Summer, bilisan niyo. Lahat reklamador nandito na. Kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Magalma muna kayo. Hindi pwedeng hindi nyo ito ayusin. Isasara namin kayo. Ano bang nangyari? Buti dumating ka na. Nazaon Shia Wanwer, Indi ma contact, Sherman Shia Mula Kapon. May problema sa customers na bumili ng alahas na may radiation. Pakitingnan kung ano gagawin. Napakagaling na pagtakas. Ikaw ang responsible, di ba? Magpaliwanag tungkol sa nangyari. Wag ka manon master. Sigurado may pagkakamali dito. Pak akamali, may resibo at tiket ako. Nahilo at nagsuka ang tita ko pagkatapos isuot alahas nyo. Hindi siya makagalaw. Ano itong pagkakamali? Hindi ka makagalaw, maghanap ng doktor. Bakit nagtatanong sa amin? Sabi ng doktor, may problema daw sa mga alahas nyo. Kapag may nangyari sa tita ko, hindi ko kayo titigilan. Paano nangyari ito? Pangungotong ito. Panggon gotong. Tumigil ka. Handa ang Gu Corporation na sa lahat ng inyong mga pinsala. Walang problem. Narito na ako. Paano babayaran ang lahat ng pinsala? Padala ng Gu Corporation ng pinakamahusay na medical team para magpagamot sa iyong pamilya. Napakaganda niyan. Baka pagdating na eksperto. Mamamatay na ang tiyahin mo. Bakit sinasabi yan sa tiyahin ko? Kung ayaw mong mangyari yan, sandin mo ang plano ko at dalhin ang aking karayom. Hindi pwedeng gumamit ng karayom ako ang punong doktor ng pasyente sa kasalukuyang kondisyon niya. Hindi magagawa kaya hinahanap namin ang ugat ng sakit. Sinabi na ng doktor, walang silbi ang karayom. Ano ang alam mo, bata ka? Giner, huwag ka nang magyabang. Hayaan mo na ako ang humawak nito. Sumusuka at nagtatay, hirap huminga, mabilis na tibok ng puso. Simula umaga siya ay walang malay. Kama ba ako? Paano mo nalaman? Kasi hindi ito radiation. May naglagay ng lason. Kung dumating ka pa ng huli, baka hindi ko na siya may ligtas. Please, iligtas mo ang tita ko. Tumeo ka muna. Ange technique na ito. Ito ba Ange legendary na Fanguinay Needles? Ano ang nangyayari sa akin? Ikaw ba ang legendary pambansang babae na may mahikang kamay? Sige, hanggang dito na lang ito. Dalhin mo muna ang pasyente para magpahinga. May kakaiba sa mga alahas na binili mo. Kapag may follow-up investigation, makipagtulungan ka. Si. Salamat. Giner, magpahinga ka muna. Ang pinagmulan ng materyales para sa mga problemadong alahas ay sa Dali Mountain, kilala sa industriya. Dahil galing ang mga produkto doon. Bakit nagkaproblema ang mga alahas? Baka masyado ng marami ang mga order, kaya napabayaan. Ang bagay na ito. Sigurado may nagmamanipula sa likod nito. Gusto nilang akuin ko ang kasalanan sa mga peking produkto. Ang department ng pagbili. Dapat nang tuluyang palitan ang mga tao diyan. Giner, pagkukulang ng department ng pagbili, hindi siguro kailangan silang tanggalin? Lason sa alahas na ito magdulot na malubrang sakit sa bato. Kapag buhay na kataya, paano mo masasabi na wala halaga sa akin? Boss Chia, huwag ninyo akong ipakulong. Gu, tulong Montag naman ako dito. Sino ka BA? Huwag magkunwaring kawawa. Tama na. Lumabas ka muna. Giner, dahil nangyari na ang lahat, hayaan mo akong tulungan ka. Pamilya ko lang ang makakatulong sa iyo. Guchen. Ayaw ko sanang magduda sa iyo. Pero marunong kang gumamit ng gamot. Alam mo ang tungkol sa alahas. At ngayon, tanging pamilya ko lang ang makakatulong. Hindi mo ba napapansin na napaka-aksidente ng lahat na ito? Paano kung ako nga ang gumawa? Minahal kita ng buong 6 na taon. Bakit kailangan mong palaging itulak ako palayo? Bitivan mo ako. Guchen. Sobra ka na talaga enggan. Siya Jean. Pag-isipan Montag ito mabuti. Kung wala ang tulong ng pamilya ko, wala ng pag-asa ang Chia Group. Talaga bang? Hindi mo ako minahal kahit kaunti. Guchen. Mula simula lang kitang itinuring na kaibigan. Huwag na tayong magkita sa hinaharap. Lola, Kasama ang babaeng may masamang reputasyon, hindi ba nakakahiyang mapahiya ang pamilya Fu?
Nangyari noong 6 na taon, ipapaliwanag ko. Nakakagulo. Ito rin ba ay nakakagulo? Kuya Jingxian. Kuya Jingfuan, niloko ka ng kapatid kong babae. Kahit anak mo pa, nagkaroon na siya ng relasyon sa pamilya gunitong 6 na taon. Bumalik ako para mangikil ng pera gamit ang bata. Kahit hindi si Warner ang tunay na ina ni Duo-Duo, matagal na niya itong kasama. Pagpapalaki sa kanya ng may matinding kahirapan. Isa rin itong karapat-dapat na gawain. Dapat siyang bigyan ng paliwanag ng ating pamilya Fu. Nakagawa na ako ng mga pagsasaayos. Tapusin na natin ang kasal sa susunod na linggo. Sige, Lola. Perpekto ito para sa iyo. Ikaw ang pinakamagandang nobya sa buong lungsod. Hindi mahalaga kung maganda siya o hindi. Bigyan ako ng pinakamahal na damit, aksesorya. Ang pamilyang Fu ang nagbayad. Malinaw. Summer Warner, nahanap kita. Nathan Jingxian, bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Mas mabuti pang mag-give up ka na. Si Kuya Jingfuan, ikakasal na kami kahit may ibang plano. Ako ang magiging tunay na panalo. Kailangan kong malaman na saan talaga si Jingxuan. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, Summer, akala mo ganon kasimple ha? Lahat ng ginawa mong kalokohan, akala mo perpekto. Maniniwala ka bang kaya ko itong ilabas sa Si Jingfuan nasa nanyang, naghahanda para sa kasal. Hindi mo na siya makikita pa. Sige. Kita-kits sa kasal. Narito na ang bagong kasal. Narinig ko ang pangalawang anak ng Chia ay hindi tunay na ina ng anak ng Fu, pero ikakasal pa rin. May diskarte ang babaeng ito. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, magiging MRS Fu na siya. Miss, pumapayag ka pa bang gamitin gazawa mo si Jinung Fu? Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan. Pumapayag ako. Ihanda ng groom ang kanyang bride. Magsuot ng sing-sing. Bakit hindi mo nasuot? Hindi ka sana magpapakot sa kasal. Kuya Jingxian. Pasensya na. Hindi kita akakasalan. Kuya Jingxian. Hindi ako ang pakakasalan mo, Sixiay. Paano na ang pamilya Fi na hindi makabangon si Duo-Duo? Pakakasalan kita. Yan tunay na hirap sa buhay. Xia Jin. Xia Jin, ano talaga ang balik mo? Miss Xia, huwag ka mag-alala. Dumating ako para magbigay ng regalo para sa kasal mo. Tumigil ka na, bata. Ate, huwag kang kumilos. Nahako na ang buong sistema. Hindi ko naisip ang anak ko ay henyo na hacker. Ganaman. Yang, dalhin mo na ang regalo. Naiintindihan? Tutulungan mo lang akong lason ang alahas. Pag naging asawa ko na si Fu, hindi ka mawawala ng pabuya. Naiintindihan mo? Ikaw ang nagutos na lagyan ng lason ang alahas. Jingxian. Gawa-gawa lang niya itong video. Bakit mo ako sinisiraan? Huwag magmadali, simula pa lang ito. Dalhin ang tao dito. Zia iyon. Hindi ko na kailangan ang pera mo. Pakilisan mo silang palisin. Anong klaseng pera ito? Ipalawanik. Mr. Fu. Aktuali, si Dodo ay totoong anak ni Xia Jin. 6 na taon na ang Zia iyon. Nagbigay siya sa akin ng pera para kunin si Dodo. Pinapatay pa niya ako kay Chia Jin. Hindi ginunayan. Ang laki ng loob mo, Chia Warner. Kuya Jingfuan, gusto ko lang talaga makasama ka kaya naisip ko itong bobo na paraan. Dalhin siya sa akin. I check lahing MGA bagari. Nakasuot ka pa rin na pangkasal na damit ng iba. Ayaw ko makipaglakad. Ano? Nagseselos kabiye? Hindi pwede. Kahit sino naman mag-aakala kung nakipaghalikan sa isang single ng 6 na taon na lalaki. Ikakasal ako sa isang babaeng kasama ko 6 na taon at hinahanap pa rin kita. True love too, di ba? Here's nabiye Teo. Sino ang parehas sa'yo? Bake it? Siyempre, kailangan ko kunin ang halik na iyon. Wow. Xia Xiaoyang. Mami, tingnan mo kung sino iyon.
Duo-duo. Sa wakas natagpuan kita, anak. Tama ang ginawa ko na hanapin ka. Ang pamilya ko lang ang makakatulong sa akin. Ayaw mong malaman ang tungkol sa deti mong bagay, di ba? Xia Van Tandenemo. Ito ang huli kong tulong sa iyo. MGA Bagayemo, wala akong koneksyon sa gu family. Makabro at ako. Saya, magkasama na ang pamilya namin, hindi na magkahiwalay. Hindi nagkakahiwalay. Ikaw, paway na bata. Oy, Walang utang na loob na, dalian ka dito. Inalis na ni Fu ang kanyang puhunan sa jewelry ng Chiashi. Ang kumpanya na binuo ng iyong ina ay malapit ng magsara. Fu Jingxian. Naloko emo na naman kayo. Luhot. Ano ang nangyari? Bakit ako kailangan lumuhod? Ano ang ginawa mo? Alam mo ta kung ano. Alam mo na si Wan ay kasama ni Fu. Pero nanunuyo ka rin kay Fu. Nadismaya ako ayo. Sanay na ako sa mga pagdismaya mo. Wala akong pakialam sa pagkakataon nito. Xia Jin. Magpakaayos ka naman. Sino taong walang hiya? Hindi ko pa nga natawid ang kama ni Fu Jingzuan. May dangal pa rin ako kaysa sa iyo nakabit. Ikaf. Kung hindi dahil sa panggugulo mo sa relasyon namin ni Fu, hindi alis ng puhunan si Fu at hindi malulugi ang Fiashi Group. Pinya ka kayo. Nagsinungaling ka kay Fu Jingzuan 6 na taon. Dahil sa malambot niyang puso, ang buong pamilyang siya, wala na ito. Nagsinungaling sila kay Pangulong Fu. Van ano ang ibig sabihin? Matandang Chia, huwag pakinggan ang kalok. Hindi ko ito inimbento. Taong gumugol ng gabi kay Pangulong Fu 6 na taon na. Hindi si Xia Waner iyon. Ano ang sinabi mo? Tay, sandali akong naguluhan. Ang Xia Group ang buong buhay ko. Kung mawawala ako, wala na mabubuhay na mukha. Siya mismo ang nagdala nito. Kung kaya, sige, mamatay ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na kawawa ka. Dahil pipilitin mo akong mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Van er. Van er. Van er. Chia Jin, gusto mo bang itulak si Wan sa kanyang kamatayan para Paano nagkaroon ang pamilya Chia ng kasamang anak na babae? Pinaratang niya ako, ginulo niya ang kumpanya ng nanay ko. Gusto kong ibalik ng doble ang ginawa niya sa akin. Ziege. Xia Jin. Hindi ba't ang gusto mo lang ay ang mga shares ng Chia? Ngayon ibibigay ko na sa iyo. Huwag ka na magulo, hindi mo binigay nung maaga, hindi rin mamaya. Bakit ngayon mo binigay ito? ano? Gusto mo bang ipunan ang anak sa labas? Linisin ang gulo. Xia Jin. Ano pa ang gusto mo? Hindi sapat ang shares. Ang gusto ko, buong siya company. 3 araw, kung may babalik ko ang investment at mapapanumbalik ang siya company, ibigay mo sa akin ang pamana ng buong siya company. Ayos ba? Pag-isipan mong mabuti, ang deal na ito para sa'yo. Hindi Luigi. huwag mong pakinggan siya, Lao Chia. Kung walang Chia Company si Wan wala siyang puwang sa pamilya Chia. Tama na. Ayan nyo bang mabawi ang pamumuhunan o muling buhayin ang Chia Company? Ngayon, wala ibang paraan kundi pumayag sa Vala Si Ajinay. Bakit ka nagtatago? Hindi kailangan magpakita na emosyon sa harap ko, Fuzong. Alam mo kahalaga ang siya jewelry sa akin. Ano ibig sabihin na pagurong sa pamumuhunan? Gusto mo ba magmakaawa ako para ibalik mo ang pondo? Wala akong ganong ibig sabihin. Gasti tumulong sa Ipsilono na mabawiing. Hindi ko kailangan ang tulong na yan. Kitang bibigyan ng shares, mas nakakakit bagay, pero kondisyon ay kailangan bitawan shares sa Chia. Wala akong gusto kundi ang siya. Talaga bang hindi mo na isipin? Sigurado akong makulit ka sa alok ko. Fu Jingxian. Binabalaan kita. Miss, sa bekas bumalik ka na. Uncle Zhao. Director Zhang, bakit nandito kayo? General Manager Fu Ong nagpaimbita. Sinabi niya na tutulungan mo kaming buhayin muli ang Chiashi Jewels. Matagal nang inilipat ni Jiang Chunping palihim ang shares ni Xia Dewey sa kumpanya. Si Jiang Chunping na ang pinakamalaking stockholder ngayon at hindi na importante ang tatayim mo. Kahit pumayak si Jiang Chunping na maaring bumawi siya sa huli. Kaya gusto mo akong bitawan ang Xiashi. Pwede kitang bigyan ng bagong design company. Malaya mong magamit ang resources ng Fushi hanggat malakas ka na. Maari mong bilhin pabalik ang Xiashi. Ang bait mo naman. Para sa anak ko, mga. Siyempre maganda ka. Walang dia ka. Ahem. Galing KODBA.
Chonping, anong ginagawa mo? Gising mo ako ng ganitong oras. Azawa Kao. Lahat ng mga share mo sa Chia ay na-transfer ko na. Ano? Marami kang pera gailing sa akin, di ba? Paano emo nagawang klokohin ako? Hindi maaring mawala si Chia kay One kaya pasensya na. Kapag namatay ang matanda, ililipat ang kayamanan sa Sia Jewelry, pababain ang stock prices. Makakakuha tayo ng malaking pera, Mama. Hindi na mag-alala sa pagkain at inumin sa buong buhay. Honey. Pasensya na. Ang taong hindi inisip ang sarili ay parurusahan ng langit at lupa. Tari. Tari. Doktor, ano nangyari sa tatay ko? Pasyente nahulog sa hagdanan. Natamaan ang ulo, ngayon ay nasa malalim na pagkalumpo. Maghanda kayo sa matagalang pananatili sa ospital. Paano nangyari ito? Tari. Hyojin. Gayon kahit si Fia Dewey di na makakatulong sa'yo. Pinapayuhan kita, umalis ka na lang sa pamilya ng Fia, kundi papatanggalin ko ang mga mahal mo sa buhay isa-isa. Tatay ko inalalagay mo sa ganito. Kang oidio kang hindi di hindi. May ebidensya ka ba? Xia Waner. Bakit ka kalapit? Siya ay tunay mong ama. Sa loob ng maraming taon, tinatrato niya akong parang anak. Kailangan ko siyang pasayahin para magkaroon ng pundasyon sa pamilyang Fia. Pero pagbalik mo, naging iyon na ang ari-ariya ng pamilya Xia. Karapat dapat kang mamatay, pero mas nararapat siyang mamatay. Hyojin. Hindi mo ako Hindi kita sasakalin. Napakadali lang. Pahihirapan kita sa kawalan ng pag-asa at sakit. Babayaran kita sa kalaunan ang lahat ng utang mo. Sia Jin, baliw kang babae. Tatanggalin kita sa trabaho. Pero, wala na ang pamilya Xia. Tignan natin hanggang kailan ka magmamatik. Sikat na designer, pinalayas ng Sia Jewelry. Nakaka-interest itong studio na to. Medio, mate data. Pinagsama ang makaluma at bagong ideya, ito ang layunin na aking studio. Tinitiyak ko, ang estilo na ito ay magiging natatangi sa buong industriya ng disenyo. Aasahan kong mapapabagsak mo si Tia One. Nang mag-collapse ang tatay ko. Sinamantala ni Sia One at kinuha lahat ng pondo ng Sia Corp. Gusto niyang kalabanin ang Sia Corp ngayon. Mukhang hindi ito magiging madali. Ito S.I. David. Pagkaupo ni Tia One, inutusan niya siyang kopyahin ang mga disenyo ng kumpanya para sa Tia Corp. Ayoko nang pilitin niyang gawin ang ganitong bagay. Pwede akong maging espiya mo sa negosyo at tipunin ang ebidensya sa pangungopia niya. Sige. Mayroon akong batch ng mga disenyo na natapos na. Ibigay mo ito kay Sia One. Gayon, ang mga disenyo ay mahalaga sa Sia Corp. Talagang napakaalaga sa panahon ng pangangailangan. Sige. Basura-basura. Lahat basura. Hindi niyo man lang tama ito kopyahin, napaka-inutil talaga. Manager, itong batch ng mga draft, package check. Ikaw ang nag-design nito. Kinopya mula sa ibang designer. Huwag mong sabihin kinopya, inspirasyon lang ito, gayon. Magbibigay ako ng 1 milyon. Parkunan ka aking professional ghostwriter, Tinjanemo? Ghostwriter. Huwag kang hindi marunong magpasal. Gano'ng katagal ka pa magtitis bilang isang low-level na designer bago ka umesenso? Ang maging ghostwriter ko ang iyong kinabukasan. Miss Chia, talagang tanggap niya ang proposal ko. Gusto niya akong maging ghostwriter. Tulad na inaasahan ko, walang profesional na etika. Dahil gusto niya makapasok sa mundo ng disenyo, tutulungan ko na lang siya. Vaya. Sumikat. Anong sumikat? Yung alahas na dinisenyo ni David, sumikat online. Ano? Kanina pa ako mga tawag para sa pakikipagtulong. Sasabog na ang Xia Corporation. Kapag naging viral ang design, tataas ang posisyon ko sa pamilya ng mga Xia. Baka mas I appreciate din AKO and I Jing Xian. Papa, tigman mo yung luto ni Mama. Salamat, mahal. Yang, may kamay siya. Kaya niyang kumuha mag-isa. Fu Jingxian, bakit ka nasa bahay kayo? Dinala mo pa si Duo-Duo. Kilala na nga ng ibang bata. Amelia pero magkahiwalay. Hindi ba pangit iyon? Ang galing, sa wakas makakatulog si Papa sa bahay. Yang, maliit ang bahay natin, hindi ka siya ang malaking tao na iyan. Hindi siya malaking tao, siya si Papa. Walang kama sa bahay.
Ang kama ni Mama, ang laki naman. Oo nga, matulog na lang si Papa at Mama na magkasama. Nako, ikaw bata ka. Ngayong pa lang ay lumalabas na ang pagtatakwil, di ba? Sige, hindi na ako kakain. Papa, ito ang susi ng kwarto ni Mama. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Pero bakit kaya palaging iwas ang nanay mo sa akin? Siguro kasi ang nanay ng nanay ko iniwan ang lahat. Nagpakasal sa mahal niya pero sa huli namatay sa ospital, siguro natakot ang nanay. Wag kang magulo. Sisiguraduhin kong tatanggapin mo ako ng buong puso. Uminom ka ng gatas. Kaising ka na. Grabe, talagang natulog ang lalaking ito sa sofa buong magdamag. Mama, gumawa si Papa ng almusal para sa atin. Pagkatapos kumain, pwede bang siya ang maghatid sa atin sa paaralan? Sige, papasok sa eskwela. Kayong dalawa. Sige na, please. Tingnan mo, hindi na kaya ng mga bata na wala ako. Oh, sige, pumapayag na ako. Yehey. Kame na, tapos alas tayo. Bye, Daddy, Mommy. Bye-bye. Ayos! Nahanap ko si Papa. Hindi na mag-aalala, tatawanan ng mga kaklase. Talaga? Sige, bilisan mo. Hindi ko napansin noon na napaka-importante pala ni Papa sa puso ng bata. Huwag ka namang pakabaitan pagkatapos kumubra. Nagkulang sa buhay ni Xiao yang ng 6 na taon. Nengako, gagamitin ko lahat para punan iyon. Pengako ko sao. Pwede akong lumipat sa bahay ni Fu at makipisan sayo. Todo. Ooh. Pengako ko. Hindi kita papilitin. Miss Chia, ito na ang magiging kwarto mo mula ngayon. Tika. Hindi ba ito ang kwarto ni Fujing Swan? Kvato kao, kvato montaklin. Ayoko makatira sao. Sinabi kong hindi kita pipilitin. Hindi kiyo sinabi na hindi tayo mag-isasama sa pagtulog. Ano ang ipagkakaiba nito sa pamimilichi? Siyempre meron, ang pagtulog na magkasama ay para sa pagbuo ng damdamin. Sigurado akong hindi kita gagalawin, pero kung talagang hindi mo mapigilan, pwede kitang samahan sa abot ng aking makakaya. Uwag kang masyadong lumapis sa akin. Sinabi kong hindi ako matutulog magkasama, pero hindi kiyo sinabi na hindi. Fu Jingxian. Ikaw. Ang Huachuan Jewelry ay pangunahing tagagawa ng hilaw na jewelry sa bansa. Kang gusto mong magtagumpay agadong studio. Pakikipagtulungan sa Huachuan ay mahalaga. Kaya lang. Mahirap makuha ang kanilang pakikipagtulungan. Kahit mahirap, kailangan nating subukan. At kailangan nating mauna bago si Xiaoner. Tara na. Mupo po kayo. Huachuan ay bumagsak na, kahit anong maliit na kumpanya ay pwedeng makipag-usap ngayon. Kami ay bagong tatak na design studio, hindi malit na kumpanya. Jin Xia Studio. Hindi ko naririnig, pumasok gamit ang pandaraya. Pakiusap, pumasok Miss Su. Kayo ang tinaguriang unang hiyas na hilagang sina. Ang tagapagmana ng sugroup, si Miss Su Chen. Mata ka para sa ginto. Pero sa pagkakaisang ito sa Huachuan, ang sugroup natin ay magtatagumpay. Pasensya na kayong dalawa. Miss Su. Ang kooperasyong ito, mukhang wala nang ang pag-asa. Sabi ng chairman, hindi sapat ang kwalifikasyon ng studio nyo para makipagkolaborasyon. Pakiusap na lang na umuwi na kayo. Pakiusap, makipagkita kay Ginanghua. Siguradong hindi bibigin. Ang chairman namin ay hindi basta-basta nakikipagkita. Kayo ay isang maliit na studio na hindi pa nga nakalista sa merkado. Paano makapagyabang kay Huachuan? Security, tabsik sila palabas. Pakiusap. Senyorita, Walang problema. Kung ayaw ni matandang Ginanghua na makita kami, maghihintay kami dito. Hanggang sa gusto niya kaming makita. Hindi pa sila nandyan pa sila sa ibaba.
Isang linggong kumpanyang itinataglang, gusto nila makipag-usap sa akin tungkol sa cooperation sa top na alahas. Nakakita na ako ng mayabang, pero hindi ganito katindi. Nag-antay mula umaga hanggang gabi, may dalang pagkain. Siguro handa na silang magpuyat. Punta ka at tingnan mo na. Magandang araw, Gongwei, ito ba bagong design company? Hindi, siya ang may-ari. Ayos. Nag-alok ako ng milyon bilang sweldo para sa'yo, pero tumanggi ka. Nayon. Sumama sa batang babaeng ito. Makheng. May kakayahan nga siya. Pero hiningi mo agad ang channel para sa Crystal Blue Stone. Medyo mapangahas iyon, di ba? Napakaganda ng kalidad ng Blue Crystal Stone ngunit bihira ang disenyong akmarito kaya hindi sikat sa merkado. Tama. Nakatago ang ganda. Sayang talaga. Kung maari, bigyan niyo ako ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, action na huwet siya Joel. Gagamitin ko ang Blue Crystal Stone para sa disenyo kung makuha ko ang pinakamataas na presyo. Sana maaari pong isalang-alang ang pakikipagtulungan sa akin. Ikaw, batang babae na walang kilala. Gusto ang pinakamataas na presyo sa Huatia Jewel Auction. Di mo malalaman hanggat di... Sige. Itong mga alahas, hindi ko na ibibenta sa iba. Kung mabigo ka, babayaran mo ang lahat ng pagkawala ng China. Nakapag-isip ka? Gusto mong Siyempre. Mas malaki ang hamon, mas mataas ang halaga. Uminom ka ng tubig. Nagtagal ako buong araw para makausap si MRS. Bakit hindi mo siya direktang sinabi na isa ka sa mga design company ng Fu Group? Hindi mo ba ako kayang ipakita? Hindi dahil hindi kayang ipakita. Sobrang kita na. Kapag nalaman ito ni Sia Warner, mawawala ang lahat ng pinaghirapan. Huwag mo nang masyadong pilitin ang sarili mo. Nasasaktan talaga ako para sa'yo. Jingxian. Ikaw bata ka, may asawa ka na pala, hindi mo sinabi kay Lola. Nagagalit ka pa rin ba kay Lola? Lola, dinala ko sa inyo ang asawa ng apo nyo. Anong sinasabi mo? Magandang araw po. Ikaw ba ang batang babae na nagbigay ng 2 anak kay Jingsuan? Huwag mo sanang dibdibin, iniligaw lang ni Lola ng masamang babae. Wala. Binigyan ka ng anak ng batang ito, pasensya na, salamat, hindi mo isinumpa ang pamilya ni Jingsuan. Lola, ako ang tunay mong apo. Kung alam ko lang na 30 ilang taon ka bago mag-asawa, matagal na kitang sinakal. Lola, akiusapan mo ako ng kaunti. Check. Ikaw ay isang malaking tagumpay para sa pamilya Fu. Kung guluhin ka ng batang ito sa hinaharap, ako ang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala, gusto ka ng lola ko. Iyan na yan. Nakilala mo na ang pamilya ko. Kailan ka ba ikakasal sa akin? Sobrang lakas naman ng loob mo. Kung hindi lang dahil sa mga bata. Siguro hindi mo ako itatreto ng ganito. Sa totoo lang, isang aksidente lang naman iyon 6 na taon nang nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas, para sa iyo aksidente iyon, pero para sa akin hindi. Kung itinuring ko lang na aksidente iyon, hindi ko siya hahanapin ng ganon. Iniwan ko si Tia Warner sa tabi ko ng 6 na taon. Hindi ko siya ginalo. Dahil sa gabing iyon, yung babaeng iyon ang tipo na kapag natikman, hindi na mapipigilan. Ano ba yang sinasabi mo makamundong bagay? DBA nararamdaman mo? Tignan mo na yan. Ang disenyo nyo ay naging viral. Umabot ng milyon ang order ng Chia. Mukhang nakatikim siya ng benepisyo. Pinipilit na ni Chia Warner na nakawin ko pa ang mas maraming draft para sa kanya. Dalhin mo lahat ng sketch na ito sa kanya. Bibigyan mo pa? Kapag nakatikim ng benepisyo, nakakaroon na ambisyon. Tulungan natin siya na mas lalo pang magningas ang apoy. Ang bagong design ay trending na, sikat ka na talaga ngayon. Karapat-dapat lang ito para sa akin. Tingnan mo ang big event bukas ng gabi sa Empirical City. Naanyayahan ako. Napakaganda, ngayon may ganito kang estado. Paano pa makikipagkumpetensya sa'yo, si Chiajin? Yan ba ang bagong talento sa disenyo? Ang mga bagong disenyo talagang kahanga-hanga.
Kapatid, nawalan ka ba ng mukhang may papakita nang makita mo ang aking disenyo? Una, dahil ngayon ako ang pinakasikat na bagong designer. At ikaw, isa lang na itinapon mula sa pamilya ng Fia na walang kwenta. Nakita ko ang iyong disenyo. Talagang maganda. Ang gothic style ng disenyo mo ay pwede makipagkompetensya kay Helen. Tama, si Helen ay nasa mainstream ang dark style. Pero nakita ko ang iyong gawa. Hindi ko akalain na ang dark style na alahas ay mayroon pa palang ganitong alindog. Kihalanay. Hindi mo pang alam kung sino si Helen. Tila interesado tuloy ako sa mga gawa mo. Talaga bang ikaw ang nagdisenyo niyan? Si Helen ay ama ng Gothic style. Paano mo siya hindi alam? Nakamali kayo, alam ko naman siyempre. Di kayo lang agad nawala kinina. Ang labo naman, pati si Sir Helen di mo maalala. SAMGA Destino mo. Saan mo nakukuha ang inspirasyon mo? Ang hirap makalusot sa design industry. Paano na lang kung kumalat na may plagiarismo o ghostwriting, sobrang sira na ang reputasyon mo. Hyojin. Anong pinag-usapan nyo? Anong ginagawa mo dito? Ang halaga ng socialite event ay pababa na ng pababa, kahit sino na lang makapasok. Magsari ka na kay Miss Suagad. Bilang mas bata sa industriya ng disenyo. Paano mo nagawang agawin ang collaboration ng sa group at Huachuan Jewelry? Ikaw pala ang kumuha ng negosyo ko. Ang party para sa mga socialite ay ginaganap ng Pamilya Su. Hindi ka namin welcome. Lumabas ka na. May opisyal na imbitasyon. Bakit kailangan umalis? Pero ayoko es ayo, lumabas ka. Hindi ko sinadyang itulak siya. Sinadyang mo ba akong i-frame? Tauhan. Palayasin niyo siya. Sandali. Ano ang karapatan niyo para palayasin ako? Itim na imbitasyon. Paano ka nagkaroon ng itim imbitasyon? Ninakaw mo ba ito? Totoo o hindi, subukan natin. Itim na imbitasyon pa sa mga iailang. Sino ang nabangga ni MS Tia? Sabi ko ninakaw mo. Palabasin niyo siya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Fu Jingxian. Pumunta talaga si MR Fu. Mukhang ayaw na ng dalaga ng Su na magpatuloy sa mundong ito. Ang lakas ng loob galawin ang babae ko. Nasa tabi ko si Jingfuan ng 6 na taon. Hindi niya ako kinikilala. Bakit ikaw? Pasensya, hindi ko alam, MR Fu. Ngayong gabi ang pagdiriwang. Hindi na kailangang dumalo ang Su na pamilya. MR Fu, please huwag mo akong itaboy. Hindi ko kayang kumprontahin ang pamilya ko. Talagang tao ni MR Fu, ha? Galit ka agad ang pamilya Su sa pamilya Fu. Mr. Fu. Hindi ko may paliwanag sa pamilya ko. Miss Su, mas mabuti pang umalis ka na. Bakit? Nandito ka rin para panoorin akong mapahiya. Nagkakamali ka, Miss Sue. Narito ako para tulungan ka. Tulong ako? Hindi biye kapatid kaniya, ang bait mo naman. Inagaw niya ang lalaki ko. Galit din ako sa kanya, tulad mo. Basta magtulungan tayo, sisiguraduhin kong mapapahiya siyang ngayong gabi. Pero, Huwag mag-alala, hindi malalaman ng iba na ikaw ang gumawa. Grabe ginawa niya sa amin. Hindi natin siya dapat palampasin. MS, Xia, patawarin Montag na ako. Ang ginawa ni MSO, hindi maayos. Mula pa sa simula, hindi mo gustong humingi ng tawad sa akin, di ba? anong ibig mong sabihin? Talaga namang pumunta ako rito para humingi ng tawad. Para ipakita ang sinseridad, ubusin ko muna ang alak na ito. Tia, ang galing mo sa alak. Nakainom na ako, alis na ako. Akala Montag ba makakalis ka? Lumabas ka na. So, ito pala yung plano na yo. At ano na yon? Kahit sumigaw ka pa, walang tutulong sa'yo.
Kahit PA babae ka ni Mr. Fu, hindi ka basta-basta kay Sutiansyan. Nasabi ba sa'yo ni Xiaowan na itong dalawang inumin? May problema? Anong ibig mong sabihin? Miss Su, huwag mo kaming sisihin. Basta trabaulan kami. Kung ilan ang dapat ayusin. Hindi naman sinabi ni Marcia. Zixia Vaner, niloko niya ako. Jingfuan, hindi maganda, nawawala ang 8 ko. Nawala? Narinig ko sa waiter. Pumasok siya sa lounge. Kasama rin niyang pumasok may ilang mga lalaki. Fia Jin, gayon, wala ka ng karapatan na makipagtalo sa akin. Ay. Sa liwanag ng araw, ginagawa yon. MMPH, nakakaya. Nadruk si Yingguan sumis. Hindi ko ba ito narinig ng mali? Zobra na, tu. Misha, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Sa palagay ko, kailangang tanungin si MS. Ano ang sinasabi mo? Hindi kayo maintindihan. Inakit mo si MS para lasunin ako. Pilit na sinisira ako sa mga lalaking ito para mawalan ako ng dangal. Nagsisinungaling ka. Kung ako'y nagsisinungaling, tanungin mo na lang ang mga tao dito. Magsabi ng totoo. Kung magsinungaling ka, ipapadama ko sa iyo ang lakas ng pamilya Fu. Siya ito. Si Xiaowan ang nag-utos sa amin na sirain si Jin. At sinabi niya, patayin din si MS, supa hindi na siya makapagsalita. Napakasama mong babae. Paano mo nagawa akong pagkaisahan? Xiaowaner. Jingxian, hindi kayo ayon. Nagkasundo sila, maniwala ka sa akin. Kung toad na. Suriin ang CCT. Hahanda akong maging testigo. Dahil sobrang sama Montag, ay upload lahat NG video NG surveillance Para makita ang tunay mong pagkatao. Nakakagula. Designer siya, 1 hour nagbayad ng Inay. Hinayupak na Fia Jin, inilabas ang surveillance. Anong gagawin ko ngayon? Huwag magpanik. Basta't may benta natin ng mahal ang mga design script sa Huecha Jewelry Auction, tataas ang stocks ng kumpanya. Magtago tayong may pera. Tingnan natin kung sino pang makakilala sa atin. Kailangan kong makabawi sa auksyon. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nasira na ako ng mga hayop na yon. Sabi mo, paano gustong magpasalamat ng sugro? Investment ba o connection? Gusto kong tulungan akong makuha ticket sa auction na Huetzia Jewelry. Walang problem. Tara na. Ano ang sinabi mo? Nakuha ni Fia Jin ang ticket sa auction ng Huaxia. Sabi niya kukunin niya ang pinakamataas na halaga sa buong auction. Hihi. Pinakamataas sa lahat. Kieran B.A. David. Kunin ang kanyang disenyo. Gusto kong makita. Summer Group Yes, isang hindi kilalang studio. Alin ang mas papaniwalaan ng mga tao? Ano ang pahayag nyo tungkol sa kaganapan ng Socialite Party? Ang kaganapan ng mga socialite ay gawa-gawa. Patutunayan ko ang lakas ng Summer sa auction na ito. Ibulgar ang inyo ni Fia Jin. Tunay na anyo? May alam ka bang sikreto nito? Gayong gabi, lilitaw ang katotohanan. Fia Jin. Talagang nangangahas ka pang Take it naman hindi? Bago magsimula ang auction, pwede pang umatras. Sino kaya ang mapapahiya, hindi pa tiyak? Makikita na lang natin. Ang ipinapakita ngayon ay ang likha ng Xia Jewelry, Peacock Plume. Ang pambihirang peacock brooch ay may pangunahing bato na makulay na sapiro. Ang hugis diamante ng hiyas ay nagniningning sa gitna ng paboreal, ang mga baghaw na brilyante sa buntot ng isda ay nagdagdag ng kagandahan na tatangi ang disenyo. Talagang may kakayahan ang Chia Jewelry. Napakaganda, ito ang pinakamataas ngayong gabi. Panimulang presyo ay 10 milyon. 20 milyon. Pirampang milyon. Me rompe aba. 120 milyon. Binabati ko ang mamimili na ito ipinagbili sa 120 milyon lumilikha ng kasaysayan sa auction ng Huaxia. Wala na akong gana sa susunod na mga palabas. Summer King, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan ngayon. Ngayon, ipapakita natin ang susunod na piraso. Anong nangyayari? Bakit pareho ito ng nauna? Sino ang designer nito? Halata namang kinopya ang aking disenyo. Ako ang nagdisenyo ng gawain nito.
Siya ang bida ng gabi, si Miss Summer King. Alam kong may hidwaan ka sa akin, pero huwag mo namang gayahin ang disenyo ko. Walang hiya ang mangopya, dapat alisin sa design world. Ito. Sandali. Pakisuyo ilabas ang dalawang gawa na ito para maihambing. Sij. Hahaha. Siya ang tunay na orihinal ng gawa. Ang isa paipik at mababang uri. Bakit ni sabi, ma'am? Ang gawang ito ay mayroong kristal na safiro. Tanging kristal na asul lamang ang makapagbibigay ng buhay, samantalang ang isa ay palpak. Tanging mababang klase na designer ang gagamit ng ganoong bato. Patutunayan ang sinabi ng matanda. Si Chia Wan-er ang nagturo sa akin na nakawin ang disenyo ni Xia Jin. Xia Jin, inintriga mo. Pati si David, pinagplanuhan mo. Ano na yan? Ikaw ang nagnakaw ng kusa kaya galit ang lahat. Miss Chia, sumama ka na sa akin sa presinto. Honey, napirmahan na Madam Hua ang kontrata ng pakikipag na imbestigahan na rin sina Jiang Chunping at Chia Wan-er. Naniniwala ako na babalik na sayo ang Xia Jewelry sa lalong madaling panahon. Itay, kailan pa magigising si Lolo? Naniniwala kay Lolo, malapit na magising. Sanana. Huwag ka nang malungkot, mahal. Tara, may inihanda akong masarap na pagkain para sa inyo. Tara,